Engkanto sa Bundok Makiling. Ang Bundok Makiling ay isang tanyag na bundok sa Laguna. Isa itong bulkan na natutulog at nakapaloob sa bayan ng Los Baños. Bukod sa pagiging isang natural na yaman, marami itong kwento ng alamat at kababalaghan na nagpapayaman sa kulturang Pilipino. Noong taong 2001, apat na magkakaibigang mountaineer ang nagpasya na akyatin ang Bundok Makiling. Matagal na nilang naririnig ang mga kwento ng kababalaghan tungkol sa diwata ng bundok. Ngunit mas naging interesado sila nang marinig nila ang usap-usapan tungkol sa masasamang engkanto na naninirahan sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Mga nilalang na hindi nagpapakita ng ganda kundi kasamaan. Pagdating nila sa gitna ng bundok, nagsimula ng lumamig ang paligid. Narinig nila ang mga bulong. Umalis na kayo dito hanggang maaga pa. Ngunit dahil sanay sa kwento, ipinagwalang bahala nila iyon. Pagsapit ng dilim, naglatag sila ng tent, ngunit isa sa kanila, si Rodel, ay biglang nawala. Nang hanapin siya, natagpuan nila itong nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, nakatingala at tila may kausap. Nang lapitan nila, nakita nilang nanlilisik ang mga mata ni Rodel at malamig ang kanyang buong katawan. Isang matandang tagapamalaga ng bundok ang biglang lumitaw at bumulong. Hindi kayo dapat pumasok dito. Ang mga engkanto ng bundok na ito ay hindi tulad ng diwata. Sila'y mga nilalang na mas asama at isinumpa ang kanilang kaluluwa. Paglingon nila, nagsimulang sumulputan ang maitim na anino mula sa paligid. Mahahaba ang mga daliri. May mga mata na kulay pula. At ang ilan ay walang mukha. Isa-isa nilang narinig ang nakakatakot na halakap, kasabay ng biglang haplos ng malamig na hangin. Sa tulong ng matandang tagapamalaga, nagsindi sila ng kandila at naglagay ng asin sa paligid. Unti-unting gumurong ang mga nilalang. Ngunit bago tuluyang naglaho, isang engkanto ang nagsalita. Hindi pa rito nagtatapos. Babalikan namin kayo. Kinabukasan, ligtas silang nakalis sa Bundok Makiling. Ngunit si Rodel ay hindi na muling naging katulad ng dati. Tahimik siya, laging tulala, at tuwing gabi ay napapansin nilang nagsasalita siya mag-isa, parang may kausap na hindi nila nakikita. Hanggang ngayon, sinasabing kung aakyat ka sa pinakaloob na bahagi ng Bundok Makiling, maririnig mo ang mga halakhak at bulong na mga masasamang engkanto, naghihintay na mga bagong mga tao na maliligaw. Pagbalik nila sa bayan, pilit na inilihim ng tatlo ang nangyari. Ayaw nilang pagtawanan o sabihan na nababaliw lang sila. Ngunit si Rodel, hindi nila maitago. Araw-araw, lalo siyang nagiging kakaiba. Minsan, nadatnan siyang nakatayo sa harap ng salamin, nakangiti ng hindi normal, at biglang sasabihin ng mahina. Naririnig ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Darating din tayo sa bundok ng Makiling. Nag-aalala na ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Dinala nila siya sa albularyo sa kanilang baryo. Ngunit nang simulan siyang binasahan ng ritual, nagsimulang manginig si Rodel at lumakas ang kanyang boses. Hindi mo siya kayang bawiin sa amin. Ang kanyang kaluluwa ay amin na. Biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw sa buong bahay at biglang lumakas ang hangin. Isa-isa ring nabasag ang mga plato at baso. Biglang naglahog si Rodel. Ang albularyo ay napaatras at pawis na pawis. Mga engkanto ng bundok ang may hawak sa kanya. Hindi basta-basta ito. Ang tanging paraan ay bumalik kayo sa Bundok Makiling at harapin sila. Nag-aalinlangan ang tatlo. Ngunit dama nilang totoo ang sinabi. Isa pa,
Mahal nila si Rodel at hindi nila kayang iwanan siya. Kaya't sa sumunod na gabi, nagpasya silang bumalik sa kanilang pag-akyat. Tila mas madilim at mas mabigat ang hangin kaysa dati. Ang mga kulaglid ay tumahimik at ang mga punong kahoy ay parang nakamasid sa kanila. Pagdating nila sa balete, naroon si Rodel, nakatayo, nakaniti, at parang hinihintay sila. Ngunit hindi na siya ang dati. Malalim ang kanyang mga mata, at ang boses niya ay hindi na kanya. Salamat at bumalik kayo. Hinihintay na kayo ng aming Panginoon ng dilim. Mula sa likod ng puno, nagsilabasa ng mga aninong nilalang, mas marami, mas malalaki, at mas malupit kaysa noong una. Isa sa kanila, mas mataas at may hugis parang tao ngunit may pakpak ng panike, ang nagsalita. Isa lang ang alay na kinuha namin, ngunit na yung bumalik kayo, kukuhanin namin kayong lahat. Habang nakapalibot ang mga anino, biglang may kumislap na liwanag mula sa madilim na gubat. Isang matandang lalaki ang lumitaw, may hawak na baston na yari sa punong nara, at sa kanyang leeg ay nakasabit ang anteng-antem na kumikislap ng gintong liwanag. Siya ang parehong matanda na tumulong sa kanila noong una. Lumayo kayo! Habang iniukit ng matanda sa lupa ang hugis bilog na may sinaunang simbolo, paglagpas ng kanyang baston, humalat ang apoy na kulay asol sa paligid at bahagyang umurong ang mga engkanto. Ngunit ang pinakamalaking engkanto, ang may pakpak na parang panike, ay ngumisi. Hindi mo na kami mapipigilan, Matias. Matagal na kitang hinahanap. Ang iyong dugo ang susi para buksan ang pinto ng dilim. Nanlaki ang mata ng tatlo. Oo, ako si Matias. Ako ang huling tagapangalaga ng bundok. Ang tungkulin ko ay protektahan ang mga mortal laban sa mga engkantong nagtatangkang sakupin ang mundong ito. Ang inyong kaibigang si Rodel ay naging sisidlan nila. Kung hindi natin siya mailigtas bago magumaga, puluyan na siyang magiging alipin ng kanilang Panginoon. Habang nagsasalita siya, biglang sumigaw si Rodel at nagbago ang kanyang anyo na mutla ng todo. Umitim ang mga ugat at ang kanyang mga mata ay naging bula. Hindi na siya si Rodel, may pag-asa pa, ngunit kailangan ninyong tumulong. Inabot niya ang 3 piraso ng bato na may ukit ng sinaunang ritual. Ito ang 3 batong bantay, kapag sabay-sabay ninyong itinapat sa kanya, mababasag ang kapangyarihan ng dilim, ngunit tandaan ninyo, may kapalit. Anong kapalit? Isa sa inyo, ang kailangang manatili sa bundok. Nagkatinginan ng 3, si John, Liza, at Mark, para silang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig kay Matias. Isa sa kanila ang kailangan manatili sa bundok makiling para matuldukan ang sumpa kay Rodel. Samantala, si Rodel ay patuloy na nagbabago. Ang kanyang katawan ay tila dinadapuan ng mga anino, at bawat sigaw niya ay lumilika ng malakas na ugong sa paligid. Ang mga puno ay yumuyuko, at ang lupa ay nanginginig. Itinaas ni Matias ang kanyang baston. Wala na tayong oras, ilagay ninyo ang mga batong bantay sa paligid niya. 3 sulop, 3 puwersa, kung sabay-sabay itong magliliwanag, mababasag ang ugnayan niya sa mga engkanto. Tumakbo si John sa kaliwa, si Liza sa kanan, at si Mark sa harapan. Inilapag nila ang mga batong may sinaunang ukit, agad ditong kumislap ng dilaw na liwanag. Nang magsimulang bumilo ang 3 bato, napasigaw si Rodel. Ang kanyang boses ay parang pinaghalong boses ng maraming nilalang. Hindi ninyo ako mailigtas. Isa sa inyo ang magiging kapalit. Isa sa inyo ang amin. Mula sa kanyang katawan, sumabog ang mga aninong nilalam, mga maitim na kamay, mga mukhang nakanisi, mga matang nagliliyab sa pula. Sinugod nila sina June, Liza, at Mark. Hamarang si Matias at nagsimulang magorasyon,
Ang kanyang anthem-anthem ay kumikislap ng maliwanag, ngunit kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha. Mga anak, piliin na ninyo kung sino ang mag-aalay. Kapag walang naiwan, babalikan man na Encanto at kukunin silang lahat. Napaiyak si Liza. Hindi ko kayang iwanan si Rodel, pero hindi rin ako kayang mag-isa rito. Humango si John at Mark, parehong seryoso. Kung ganun, ako na! Hindi, ako na. Nagkatinginan sila, parehong handang magsakripisyo, ngunit bago sila makapagpasya, biglang bumagsak si Matias, duguan ang kamay. Hindi kayo ang dapat mag-alay, ako ang huling tagapamalaga, at ngayon, ibibigay ko sa inyo ang tungkulin, ang kapalit ay ang buhay ko. Itinusok niya ang kanyang baston sa lupa at nagliyab ang 3 batong bantay. Ang liwanag ay bumalat kay Rodel, at ang mga anino ay nagsisigawan bago tuluyang nawala. Si Rodel ay bumagsak, walang malay, samantala, si Matias ay ngumiti bago tuluyang pumikit. Protektahan ninyo ang bundok, kayo na ang susunod na tagapamalaga. Sa gabing yon, nabawi nila si Rodel, ngunit naiwan sa kanilang 3 ang malaking tanong, kanino sa kanila ipapasa ng bundok ang kapangyarihan ng bagong tagapamalaga? Matapos mamatay si Matias, humalma ang buong paligid ng bundok makiling. Ang dilim na bumabalot sa gubat ay unti-unting naglaho, at muling bumalit ang tunog ng kulaglig at huni na mga ibon. Nagising si Rodel, pagod at mangiyak-niyak. Anong nangyari? Bakit ako narito? Niyakap siya ng mga kaibigan, ngunit hindi nila masabi ang lahat. Biglang kumislap muli ang 3 batong bantay. Humamat ito at lumipad sa ere. Isa-isa itong lumipad patungo kina John, Liza, at Mark, ngunit sa huli, sabay-sabay itong damapo kay Liza, at nagsanib bilang isang makinan na anthem-anthem sa kanyang dibdib. Nagulat silang lahat. Bakit ako ang napili? Narinig nila ang tinig ni Matias, bagaman wala na ang kanyang katawan. Ikaw ang pinili ng bundok, ang iyong puso ay dalisay, at ang iyong tapang ay galing sa pagmamahal, ikaw ang magiging bagong tagapamalaga. Tumulo ang luha ni Liza, ngunit ngumiti siya. Kung ito ang kapalaran ko, tatanggapin ko, at sisiguraduhin kong walang manlalakbay na masasaktan pa sa lugar na ito. Sa gabing yon, ligtas silang nakalis ng bundok. Si Rodel ay unti-unting gumaling, at bumalik ang dati niyang pagkatao, ngunit sa tuwing titingnan niya si Liza, ramdam niya ang bigat ng sakripisyo. Lumipas ang mga taon, naging normal ang buhay nila. Ngunit sa tuwing umaakyat sila ng bundok, nararamdaman nila ang presensya ni Liza bilang tagapamalaga ng makiling. Hindi na sila muling nakaranas ng kababalaghan, at ang dating kinatatakutang bundok ay muli nilang nirespeto at inalagaan. At minsan, kapag dumidilim na ang paligid, may mga umaakyat na nakakarinig ng mahina ngunit payapang tinig ng isang babae. Huwag kayong matakot, ligtas kayo dito. Si Liza iyon, ang bagong bantay ng bundok makiling na nagbigay liwanag sa dating tinaguriang lugar ng dilim. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.